Good morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kaming samahan sa umaga na ito para sa balitaan at talakayan sa mahaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista, Ma'am Fiona Repelente at Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman natin mga social media officers para sa inyong may inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang replay ng ating interview kay Miss Christine Raudani, ang Global Welder ng TESDA Regional Training Center NCR at isang OFW sa Finland. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Gusto ko po sana batiin ang belated happy birthday ang aking papa. Ayan, siya po ay 60 years old na. Ayan, dual citizenship na ang aking tatay at happy retirement sa kanyang work. Ayan, happy birthday pa! Happy birthday po! Binabati ko rin ng happy birthday ang aking kaibigan na Assistant Regional Director ng DILG Region 8, walang iba kundi si ARD Darwin Bibar. Happy birthday pa di Darbs and cheers to many more. At syempre, bukod sa mga pagbati, meron din po tayong katanungan mula sa ating mga manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-Kaya! Mula kay Boy Santos, good morning po sa inyo. Pwede po mag-ask if may idea po kayo about sa requirements po for renewal ng NC po. Maraming salamat sa iyong katanungan, Sir Boy. Kung expired na po ang inyong NC, pwede po kayo mag-renew sa pinakamalapit po na TESDA office sa inyong lugar. Dalhin lamang po ang mga sumusunod na requirements. Una po ay ang inyong expired na NC. Pangalawa ay ang inyong Certificate of Employment o COE with at least 12 months of work experience. Ayan. Pangatlo po ay magdala po ng inyong one-piece na passport size ID picture with white background. At pang-apat, maghanda lamang po ng 35 pesos para sa processing fee. Kung wala po kayong COE o nagbago po ang training regulation ng inyong kurso, kailangan nyo pong mag-undergo ng reassessment. Maaari po kayong mag-inquire sa ating TESDA Certification Office located at dito po sa Taguig sa numerong 02 area code at ang numero po ay 88932452 o di kaya pwede po kayong mag-email sa kanila sa co.cad@tesda.gov.ph. Ayan. Muli, paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap ng TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, naku, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. Community-based training program isinagawa sa Sasmuan, Pampanga. TESDA update mula kay Vivan Lazaro ng TESDA Pampanga. TESDA Update. Community-based training program isinagawa sa Sasmuan, Pampanga. Isinagawa ng TESDA Pampanga katuwang ang Provincial Training Center Guagua at LGU Sasmuan ang Community-based Training Program o CBTP sa Beauty Care Services, Nail Care and C2 para sa 25 4-piece beneficiaries. Ginawa ito noong ika-26 ng Enero hanggang ika-30 taong 2026 sa Barangay San Antonio, Sasmuan, Pampanga. Sa pakikipag-ugnayan kay Peso Manager, Binibining Suzette L. Leoncio, at sa suporta ng Alkalde, Binibining Catalina M. Cabrera. Sa pangunguna ng tagapagturo na si John B. Gadi, matagumpay na nakapasa sa competency assessment ang lahat ng 25 kalahok at idineklarang competent. Patunay ito ng patuloy na pagsuporta ng TESDA sa pagpapalakas ng kabuhayan sa komunidad.
Mula sa TESDA Pampanga Provincial Office, ito si Vivandi Lazaro para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Vivan ng TESDA Pampanga. Samantala, TESDA Siquijor nagsagawa ng calibration para sa mga trainers at assessors. TESDA update mula kay Mel Chris Atis ng TESDA Siquijor. TESDA Update. TESDA Update. Isinagawa ng TESDA Siquijor ang 2026 Trainers and Competency Assessors Calibration Program noong Pebrero 23 to 24, 2026 sa TESDA Siquijor Provincial Office bilang bahagi ng taunang capacity building program para sa mga trainers at assessors sa probinsya. Dinaluhan ang aktibidad ng lahat ng NTTC holders, TVET trainers at competency assessors mula sa pampubliko at pribadong institusyon. Layunin ng programa na higit pang palakasin ang kalidad ng pagsasanay, assessment at certification upang matiyak na naaayon ang mga ito sa itinakdang pamantayan ng industriya. Sa pangunguna ni Acting Provincial Director Wilkie E. Roma, inimbitahan bilang facilitator si Dr. Alfie D. Mahumot, TM1 at TM2 holder at Regional Lead Assessor ng iba't ibang programa. Naging masigla ang talakayan sa pamamagitan ng face-to-face discussions, open forum, review ng assessment processes, group workshops, at reporting. Sa unang araw, mahigit 40 TVET trainers ang aktibong nakibahagi. Sa ikalawang araw naman, higit 50 competency assessors ang dumalo, kabilang ang 15 mula sa Department of Education. Naging malalim ang diskusyon, lalo na sa wastong pagsasagawa ng assessment, kung saan tinalakay ang iba't ibang sitwasyon at isyong kinakaharap sa aktwal na implementasyon nito. Sa pagtatapos ng 2 araw na programa, nagkakaroon ng malinaw at isang pag-unawa ang mga kalahok hinggil sa pamantayan at proseso ng TVET training at assessment. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga unit heads ng TESDA Siquijor Association of Technical Vocational Institutions President May Angeli C. Calibo, PTC Siquijor Administrator Elsa A. Apiag, at Lazi Technical Institute Acting Administrator Lyndon M. Duhay Lungsod. Patuloy ang TESDA Siquijor sa pagpapatibay ng kalidad ng serbisyong teknikal vocational sa lalawigan. Dahil pagsama-sama sa TESDA, kayang-kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat, Mel Chris ng TESDA Siquijor. Samantala, 8,000 repatriated OFWs makakatanggap ng libreng training ng TESDA. TESDA update mula kay Marian Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Aabot sa 8,000 repatriated overseas Filipino workers o OFWs mula sa gitnang silangan ang inaasahang makikinabang sa libreng training programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Layunin ng programang ito na tulungan ng mga OFW na muling makabangon sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kasanayan, oportunidad sa trabaho at kabuhayan, dito man sa bansa o sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, nakapag-endorso na ang TESDA ng mahigit 2,000 certificates of scholarship grant commitment sa Department of Migrant Workers, kung saan higit 400 na ang naipamahagi. May karagdagang 6,000 slots din na nakalaan para sa iba pang OFWs na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbigay ng komprehensibong tulong sa mga displaced OFWs. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, katuwang ng ahensya ang iba't ibang sangay ng pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta mula repatriation hanggang reintegration. Dagdag pa ng kalihim,
hindi lamang agarang tulong ang layunin ng TESDA, kundi pang matagalang oportunidad para sa trabaho at kabuhayan. Samantala, maaari namang kumuha ng mga trainee sa iba't ibang sektor tulad ng construction, hospitality, caregiving, at information technology ang mga repatriated OFWs. Mayroon din mga programang pang-entrepreneurship para sa mga nais magsimula ng sariling negosyo. Upang makapag-avail, kailangan lamang ipresenta ng mga OFW ang kanilang Certificates of Scholarship Grant Commitment sa alinmang TESDA office sa buong bansa. Hinihikayat din ang mga OFW na magtungo sa pinakamalapit na TESDA Regional o Provincial Office para sa karagdagang impormasyon. Bukod dito, pinalalakas din ng TESDA ang digital access sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport mobile app kung saan maaaring i-record ang skills, maghanap ng trabaho, at mag-enroll sa iba't ibang training programs online. Sa gitna ng patuloy na krisis, tiniyak ng TESDA ang kanilang patuloy na suporta upang mabigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino na makabangon at umasenso. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Mary Ann ng TESDA Central. Samantala, TESDA SNSAT nagsagawa ng Training Induction Program. TESDA update mula kay Michelle Globio ng TESDA Samar National School of Arts and Trades. TESDA Update. TESDA Update. Matagumpay na isinagawa ng TESDA Samar National School of Arts and Trades katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dolores Eastern Samar ang Training Induction Program para sa iba't ibang kursong technical at vocational noong 18 ng Pebrero taong kasalukuyan. Layunin ng programa na ihanda ang mga trainees sa kanilang napiling mga kurso at ipaliwanag ang mahahalagang alituntunin, competency at mga oportunidad na maaari nilang makamit matapos ang pagsasanay. Sa kabuuan, umabot sa 126 na trainees ang lumahok sa Training Induction Program. Nanguna ang Basic Computer Literacy na may 29 na trainees, sinundan ng Bookkeeping NC3 na may 27, mayroon namang 25 sa Electrical Installation and Maintenance NC2, 23 sa Driving NC2, 16 sa Dressmaking NC2 at 6 sa Massage Therapy NC2. Ipinapakita ng bilang na ito ang patuloy na pagtaas ng interes ng mga residente sa mga programang nagbibigay ng praktikal na kasanayan at mas malawak na oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Dumalo sa programa si Dr. Marlon A. Mesa, Vocational School Administrator 3 ng Samar National School of Arts and Trades, na nagbigay diin sa kahalagahan ng technical vocational education and training sa paghubog ng mga kasanayang tumutugon sa pangangailangan ng industriya at komunidad. Kinatawan naman ni Ginoong Alfonso Pinalec, Administrative Assistant 4 ang alkalde ng Dolores, na si Honorable Saldi R. Carpeso, na nagpahayag ng patuloy na suporta sa programang nakatuon sa employment facilitation at skills development. Batay sa napagkasundo ang partnership, ang lokal na pamahalaan ng Dolores ang maglalaan ng mga kinakailangang supplies at materials para sa pagsasanay. Habang ang Samar National School of Arts and Trades naman ang magbibigay ng mga kinakailangang kagamitan o equipment upang matiyak na maayos at dekalidad ang implementasyon ng mga programa. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan ng TESDA Samar National School of Arts and Trades at ng lokal na pamahalaan ng Dolores Eastern Samar, inaasahang mas mapapalawak pa ang akses ng mga mamamayan sa dekalidad na pagsasanay na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa Eastern Samar. Mula sa TESDA Samar National School of Arts and Trades, ito po si Michelle Del Monte Globio para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Michelle ng TESDA Samar National School of Arts and Trades. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Nais din nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako po muli ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Susunod na po ang replay ng ating interview kay Miss Christine Raudani, ang Global Welder ng TESDA Regional Training Center NCR. Standby lamang kayo dyan, mga katesda! Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang inspiring story ng isang TESDA graduate ng ating TESDA Women's Center sa welding training program, isang global welder na si Ma'am Christine Joy Raudani. Si Ma'am Christine po ay isang OFW at kasalukuyang nasa Finland. At para pag-usapan ang lahat ng yan, makakasama po natin ngayon via Zoom ang ating idol at ang aking kaibigan, walang iba kundi si Christine Joy Raudani. Good morning sa inyo, Ma'am Christine, at welcome po dito sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya. Good morning po. Hi sa mga viewers po natin. Good morning. And speaking of morning, dito morning, dyan ba is morning? Right now? Sa yung lugar? Coming morning. Okay, kasi madaling araw, is that right? Yes po, opo. Ayan, oo. Ayan ma'am, before anything else, baka po meron po kayo gustong batiin po, i-shoutout po na mga kasamahan po, even dyan or dito po sa Philippines. Yes. Yes, of course. Gusto ko lang batiin yung aking master sa welding. Everybody knows him, Sir Christian Picones. Hi Christian! Yes. Siya po talaga yung aking mastermind sa welding. And sila sir sa office po ng RTC, sila Sir Mau, sila Ma'am Arian. Yun, mga naging part. And also especially kay Sir Jerry. Yun, Sir Jerry, mabuhay ka. Salamat po. And also, thank you also kay Ma'am Irene. Yes. Na nag-guide sa akin sa GMAO. Yun. Yun lang po. Ayan, oo. Siyempre, Christine, no, from Taguig to Finland, agad-agad, anong feeling? Kumusta ang feeling na literal na global welder ka na? No. Actually, wala po talaga. And also, wala din po talaga sa plan ko to come to Finland. Kasi nga po, my plan before was to be an instructor. Kasi nga, I study the trainer's methodology. So, never talaga po na pumasok sa isip ko that I am coming to Finland like right away after the trade test noong November. And I believe this is just a blessing for me. And hindi po kasi lahat ng tumesting during that day is nakapasa. So for me, it's a blessing. It's a very big blessing, really. Ayan ma'am, nabanggit niyo po no, na kayo po ay welder po dyan sa Finland. Ma'am, if pwede niyo po bang ibahagi sa amin ng journey niyo po kung paano po kayo napunta sa welding skill area? Like I mentioned earlier, hindi talaga ako nag-apply as a welder or like to train as a welder sa RTC. Kasi nga, my plan was just, I want to study driving because po, I want to go to Spain to study. Yun po kasi talaga yung number one plan namin before ng aking husband. But I think fate bring me to welding to change my career. Kasi from multimedia, I'm doing the same, like speaking or talking in front of camera. So I think this is God's, how to say, like... Plan for you, no? Paano ko ba sasabihin? I think this is God's plan for me to be a welder. Kasi really, wala po talaga in my mind na to think na maging welder. Really.
Paano ka napunta? impossible for me. So paano ka napunta? Paano ka biglang nag-pivot from social media From and driving to from welding. driving, iniisip mo driving, no? Paano ka napunta sa welding? During interview po kasi, that time sa RTC, yun lang yung parang available na pinupuno po nila yung slots. Talaga? Like 25 students. So I think po, that's the time na yun lang talaga yung available course na need na ma-fill upan and ma-start na right away. So, sa akin naman, okay, maybe I can try. Maybe. Kasi why not? Kasi gusto ko na talaga nun makastart eh. Kasi nga po, sayang yung opportunity. Kasi po that time, nagla-live stream pa ako nun sa company. Diyan po sa atin sa Philippines. And I have a lot of time during the day. And pumapasok kasi po ako nun panggabi. So I said, okay, I will try. I think kaya ko naman. Kasi nakaya ko naman before nung ako ay nag-work ng Saudi. So I think this is easy. But then, umiiyak talaga po ako dun sa instructor ko. Sabi ko, sorry, hindi ko talaga po kaya pala. Umiiyak talaga ako. As in, literal, naiyak po talaga. Sorry, hindi ko po talaga kaya. But then, super thankful ako sa trainer ko kasi hindi po siya nag-give up sa akin to encourage me na, kaya mo yan. Yun. Until ginaid niya po ako, tinuruan niya ako. Parang tinutukan. Hindi naman po favorite, pero talagang ginaid niya ako na matuto. So I said, okay, I will finish NC1 and then bye-bye na. Sabi kong gano'n. Pero hinanap ng katawan ko yung welding. Hanggang NC2 ako. And then, nakapag-aral ako ng TM1. Yun po, nag-GMAW na din ako. And the rest happened na lang. Pero never in my mind po talaga that soon pala makakapunta ako dito sa Finland. Okay, how did the Finland job got to you? Paano ka dyan? Okay, go ahead. I was the one who's like orienting those applicants. And then I was the one who's welcoming those people na sasabak sa testing. I was the one who like nag-assess ka sa kanila? Yes po, yes. During that time. So I was in front of the table para sa kanila. And at the same time po kasi, di ba, I have already the knowledge how to weld. So malakas yung loob ko. Pero it was just, we are just kidding talaga doon sa employer, doon sa inspector na, can I try? Please, can I try? Like, kasi bawal po ang walk-in. Bawal talaga. If hindi ka nag-apply through agency, hindi ka talaga pwedeng sumabak doon. But then I think God is good to me talaga, really. Kasi pumayag naman yung inspector na from Finland, local, na okay, show me. So I show him what I can do. And then during the test, yun, sabi niya, okay. But, there's a but po na it's not because nasa welding ako, like, okay na. No. Doon po ako bumilib pa. Isa pang reason, bumilib ako kay Sir Christian kasi ayaw niya maging bias. Ayaw niya maging bias for the sake lang na makapunta ako dito. So, he said, we need to wait kasi nga, you are not really an applicant. So, if they need, of course, ipapasok ito since nakita naman po ng inspector from Finland na maganda yung hinang ko, maayos, and pasok po talaga sa qualification na hinahanap po. So, yun. Nice. Naghintay ako, mga few days pa po yun, bago po talaga ako nag-grant na, okay, you are in dun sa mga pupunta ng Finland. So, yun po. Wow. Ang Astig, dahil no? lang sa siyempre, uy, baka naman parang na materialize yung pag-iibang bansa ni Ma'am Christine. Ma'am, Yes. mabalik natin doon sa journey niyo po sa
welding here po sa TESDA, how was the training process? I mean, yung technical po, no? Kasi since bago po ito sa inyo. Ano po yung pinakamahirap na nagawa nyo technically, and how was the space for everyone? Kamusta po ang mga nakasama po natin sa pagta-training? Kayo po ba ay well-welcomed, or may mga challenges po ba tayo, or everything was just going smoothly? I think I don't want to lie about this. There is a lot of difficulties actually kasi I am very, very vocal talaga. For example, I don't like this, I don't like that. And I feel, or maybe some people misinterpret me, but about TESDA, everything is okay, everything is good, and the training is really, really easy. Mhm. Like how the flow of the training is very easy, but the training itself, yun yung mahirap kasi, especially kapag zero knowledge ka, it's very difficult like to adjust. But then I think talaga the trainer is very good, like can handle all the people, all the students na mayroon siya. On my part naman, when I was training, I mentioned that I almost give up kasi nga it's Ano not yun? my line talaga. Physical demanding or mental stress or I think I was stressed, sir, kasi most of my classmates already like move on, like malayo na sila kung nasaan ako at the time. Nung nag-give up na talaga ako, parang alayo na nila nung dun sa trainings namin, like papunta na sila sa susunod na mahirap stage. na part. Oo. Yes. And then ako, nandun pa din ako sa manipis na plate. And still, I'm struggling. So I say, I don't like it anymore. Really. And ma'am, and also ma'am, na given po na babae ka, no? This is part of the non-traditional trades po natin, Oo, di ba? oo. So how Actually, hindi ko siya tinignan that way. No. Kasi na in our generation kasi, I think we are equal na. So, no. Never. Oo, parang, oo. I mean, wala naman din po tayo sa mga kasamahan natin na nakita rin yun, no? Tama po ba? I don't think so. And also, especially, I have a PWD, tama ba? PWD classmate. I have a very small little girl classmate na girls then po. We are 3 girls, 25 students, we are 3 girls. And I was like, if kaya nila, why not me? Yes. Ganon. Yun na lang So, yung parang inclusive yung Oo, ano ang nila. training kasi natin dito sa TESDA for all, di ba? Inclusive. So, lahat ng mga clients na Ate na touch. kasama. Oo. Yes. Pero nung nalaman mong pasok ka sa Finland, how did it feel? Kumusta yung reaction mo? Of course, I'm very happy kasi nga po, every people naman who's training, the goal is to go abroad. Tama po ba? Unlike na lang po na they just want it because of their study, they need the certificate because of study. Especially po my classmate, Ellen, she's an engineer. My small little girl classmate, she's an engineer. She just need the training, a small training because of her field. She's an engineer, so she just want to study small kasi parang requirements. So we have different reason why we want to study. I think yun yung parang reasons lang for everybody. So we have different reason. So for me naman, I'd mentioned na hindi ko talaga siya nakita or never in my mind na talagang pupunta ako ng abroad because of welding or because of TESDA. Really, hindi talaga. So it's a very big blessing from God na yun, binigyan niya ako ng big opportunity. Okay. Yes. Actually, cold, it's not new for me kasi sa China,
Also, there's a winter, and China is more worse actually. Like the winter there, kasi it's a dry country. Hindi siya humid na katulad dito. Although here is cold, pero it's only cold. There's a difference when you come to China during the winter kasi it's painful. Here, it's just cold. So, I don't think na there's like a very big Adjustment. for me. So, I'm used to cold. Yun. Kumusta ang Pero, food? Kumusta naman the ang food? is good. I like fatty food. I like cheese. Yes, I'm in love. I'm obsessed with cheese, really. Kumusta So, na? food fine for me. Hindi ako picky kasi I can eat everything. So, That's not a nice. problem. Yes. Kumusta naman yung welding standards diyan? Would you compare? Kumusta? Siyempre, 'di ba pagdating diyan, meron ka ring mga exercises, meron ka ring trade test na gagawin. Kumusta yung sabihin nating standards or welding assessment standards diyan sa Finland? The welding standards po is actually hard kasi it's not the same the training in TESDA. Here, they have a very strict policy kasi nga we are not kidding about the welding. So, before po ako pinasok or nakapag-start talaga dun sa work ko now, I train first, but it must pass the ISO, the WPS standards. So, it's talaga? not joke. Oo nga. For now po, according to my supervisor, I passed the 2 plates that I weld. So I'm still waiting for the three more plates na winelding ko po to pass the examine from them, yung mga nag-inspect po. So hopefully the 5 of them is good and no problem kasi ayoko na talaga siya ulit. It's hard. Pero from there, after you pass the 5 welding plates, ibig Not sabihin Not Okay. yet. Only 2 of the 5 passed already. Hindi, So I'm still waiting for the 3 more plates. If ever po, ma'am, na you'll pass the 5 plates, ano na po yung next next stage for Opo. you? It's the same. Continue working po. Okay. So meaning lang that I know how to weld. Yun po. Nice, oo. Apo. Ma'am, sa work nyo po ba, ma'am, meron din po ba kayong mga kapwa Pinoy? May mga kapwa babae din po ba kayong kasama dyan sa work po ninyo as welders? This is the exciting part actually kasi where I live now, there is only like few people that you can count by words, like 800 human being only, and 100 of them is Filipino. Hindi ko alam. We'll ask her. Question po, ma'am, ano po bang line or ano po bang industry yung pinagtatrabahuhan po natin? Ano po ba yung mga wini-weld po natin dyan sa work nyo? Anong For industry? now, the project na binigay po sa amin is yung para pong mga pang-construction, yung panghukay ng lupa. Pero big one, like hindi, parang tractor siya, ma'am, pero malalaki, yung malalaki. At actually, I posted, di ko alam kung nakita na ni sir. Nakita But I ko posted- yung pang-heavy industries. Yes. So, ma'am, depende po siya sa project na binibigay po sa inyo ni company. Ako. Ni Skoda. Skoda. Ang galing naman. So, yung current... Skoda po yung company ko Skoda. dito. Oh, so ang current client nyo ay heavy equipment. Heavy equipment. Yes Wow. po, yes. Galing naman. Yes. Pero paano ka, meron ba silang, halimbawa yung mga foreign, ang tawag dito, employers mo, do they have Yes po. favoritism Yes, sa mga actually, TESDA yes. graduate? Mga ganyan. Test the graduate? Sorry again, sorry. Sorry, yung mga I- foreign employers mo dyan, do they favor mga TESDA graduates or are they hunting from every part of the globe para mag-recruit ng mga welders? Part of the globe, yes, but it's not about only po if you're from TESDA. That's why they are doing the trade test, so people can come. Either you're from TESDA or you're from
companies. So, not a qualification po. Yung dapat galing ka TESDA. No? So, does doing welding, did it help you build your confidence? Yes. Kasi primarily, okay, sabihin na nating stereotyping, no? Mhm. Although, katesdang Mili, di ba may na-interview tayo na mas magaling na welder ang babae kesa sa lalaki? Would you approve of With that gentle statement? hands. Oo, dahil hindi daw kayo pasmado. Tama ba? Paano ba? Ayoko naman sabihin na magaling ang babae. I think, siguro po sa babae kasi, what people say like more, ano daw siya, more steady. Mm-mm. But good welding, I don't think Okay, so. I think it depends on the person po. It depends. Totoo. Tapos mga babae na marunong mag-weld pero hindi siya as clean as other people na, for example, a male person na do welding. They can do weld like very clean, very formal. Yung aesthetic niya talaga as in that other girls cannot do it. So, it depends on the person po. Okay, oo. So, non-gender ang welding No. skills. Yes. Okay, para sa mga kababaihan naman na sa tingin mo gustong pumasok sa welding, what would you tell them? What advice would you give them? Go for it, really. Go for it. And if you heard my story, I think you can get any inspiration kasi nga, I was not a welder also before until I proved to myself na kaya ko pala mag-welding. It's just a matter of time. You need to practice. You need to study. Do not give up at all. Like I almost did. Kasi at the end of the day, either you give up or either you continue. It was you who's doing your path or your destiny. Yes. Kasi when you give up on something na hindi mo talaga trinay, I think it's not that you will regret about it, but see the beautiful things after. So yun. I think just don't give up. Nice. Yes. Ma'am, ask ko rin po, ma'am, or if you have something to share, what was the impact of TESDA to your life personally and professionally? Actually, the impact of studying in TESDA for me, it gives me happiness kasi nga, number one, I don't like, it's not that I don't like to have friends, but it makes me happy and I learned a lot of things that I never learned from other countries. Like for example, being with people na hindi mo naman kilala and then you become friends with them and you eat together with them that I don't do talaga really. I don't sit with people na hindi ko kilala. So, in TESDA also, like it gives me more joy. I don't know. Like, I'm super excited to come to TESDA. People in TESDA know that in RTC especially, I always come early because I'm so excited every day to study. Ma'am, welding lang ba yung training na kinuha mo from TESDA? Or No, actually, I tried to study trainer's methodology. Yung TM. Level 1. Mm-hmm. Yes, because after my training in GMAO, the plan is I'll be like a trainer also. Mm-hmm. Yes. Same as Sir Christian, but then this opportunity come like just come just like that. So I really want to help people also to study welding. Mm-hmm. And how my journey began. I want to inspire people also during that time na yun talaga yung pinaka-focus namin na maging trainer din ako ni TESDA sa RTC nga.
Kasi nga, hello kay Sir Jerry talaga. Idol ko talaga Sir Jerry. Sir Jerry Yun. Taroy, right? Yes po, opo, ayun, Sir Jerry oo. Taroy. Kasi, Oo. I think they are not, I'm not their favorite, pero we love each other. Like, You I gel. love them. Oo, nagje-gel kayo. I'm close Tropa. with them. Opo. Oh, so may dream ka talaga maging instructor. Ilang years yung stint mo diyan sa Finland, and after that would you be pursuing that ulit, yung pagiging trainer or Apo. maging master trainer, supervisor ba? I talked to my teacher, Sir Hermelio. Sa Michigan po yan, nag-aral po ako talaga ng panibagong training. TM1 po ulit. Kasi nga, para mas maintindihan ko. So, I study again TM1 and I finished it. But the assessment, hindi ko na siya inabot kasi nga po paalis na ako. So, I told my teacher na lang na when I come back, probably next year po kasi only 1 year lang yung contract dito. But it's up to me. If I want to continue, then of course I can come back. So I say, like, when I come back to Philippines, I will get for sure yung assessment. Nice. That's why I keep my things with me. Kasama ko yung aking mga ginawang book for TM1. So I will Portfolio. not forget. Yes. Yan. Yan, ma'am. And bilang pangwakas din po, ma'am, no, ano po yung mensahe nyo po sa ating mga manonood at sa ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng career through skill? Na nangangarap din na magkaroon ng career through skills. First of all pala, gusto ko lang i-mention that it's not because you didn't finish university, you don't have any hope na you can come to abroad, especially a good country. All you have to do is be consistent, more perseverance, and i-push nyo talaga na kung ano yung goal nyo talaga, why you study the skill, why you want to finish the skill, why you want to learn very well the skill, then you need to work hard for it. Kasi I work hard. Ay, naiiyak tuloy ako. Yun, kaya ako nakarating dito. Yun. That's so nice. Just don't give up. Galing, Yeah. Christine. And you know what? You are such an inspiration para sa ating mga kababayan. Especially ako, no? Biruin mo, yung kwento mo, 1 taong ka lang from naghahanap ka Actually, lang walang taon, di ba? Walang taon kasi March ka nagsimula and then Yes. and suddenly you're there in Finland pursuing your dreams. Yes, actually, almost end of April na po. April 28 is our first day of training po sa RTC. So, April, May, June, July, August, September, October. Yes, October. Halos 6 months lang, but I did not leave RTC po kasi nga, I want to learn more. So, I was assisting Sir Christian to those students, and I offer it for free, really. Like, I want it. Hindi talaga. I want to learn more. Kaya I keep coming back on RTC to learn more. Not only the skill, I want to learn everything. The equipment, everything. Talaga pong binalik-balikan ko everyday yung RTC kahit na wala na akong training kasi nga I want to learn. And Sir Jerry allowed me to do that. Allow me to learn. So that's why I'm so thankful for these people, Sir Jerry and Sir Christian. Because of them, I learned a lot. Not only welding, but the knowledge for everything, for every equipment. I learned because of them. They let me be. Ayan. Like, okay, come. Shout out sa ating TESDA Regional Training Center National Capital Region. Ayan, kay Sir Eugene sa palaging nagpapahiram sa atin ng camera. Shout out sa inyo dyan at sa napakagaling ng mga staff. Again, ma'am, maraming salamat. Thank you no po. sa pagkakataon na to, nako, for giving inspiration to a lot of our viewers, for a lot of our TESDA TechVoc advocates, at syempre sa amin sa pag bibigay ng iyong kwento at pagiging
idol namin dito sa TESDA. Maraming salamat at nagising din kayo ng masyadong maaga para sa amin. Hindi, okay lang po kasi nag-adjust yung oras ng time ko. So, Okay, I yeah. have to woke up early. Ayan. Maraming salamat at good luck po sa inyong stint dyan sa Finland at see you when you ever come back. Don't forget to visit us. Ha? Maraming salamat po, Ma'am Christine. Thank you, thank you, thank you. Salamat po. Have a good day, everybody. Salamat po sa pakikinig. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po natin muling pasalamatan ang ating kaibigan na si Christine Raudani, ang TESDA graduate at Global Welder. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nagulat ng kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyo mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang update sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account at mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kaya mag-text sa 0917-479-4370 o di kaya mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po, si ka-TESDAng Mini Bungkasan. Lagi po nating tatandaan, basta't sama-sama Sa TESDA, kayang-kaya.